Hello guys, so kumusta kayo? So ngayon meron naman tayong comparison video between the ROG Xbox Ally X and syempre ito yung naitago natin na Legion Go S Z1 Extreme na Steam OS. Itong dalawang to guys ang pinakamalakas na mga hawak ko ngayon. No? Ito yung Steam OS na pinakamalakas kasi talagang native yung Steam OS niya, so hindi ko siya ininstallan, hindi ko siya hinak, hindi ko siya nilagyan ng Bazzite, talagang Steam OS siya. So ito lang guys yung handheld na Steam OS bukod nga guys dito sa Steam Deck. So sa vlog na to guys, tuturuan ko kayo para makapili kung alin ba dito sa dalawang to yung dapat nyong bilhin. Let's go! Let's go! Start! So unahin na natin guys pag-usapan yung kanilang processor. Ito guys, powered siya ng Z1 Extreme. So wag kayong malilito guys, no, kasi meron pa tong isang variant. Nakakamukha rin ito, purple rin yung kulay niya. Pero yun guys, is powered yon ng Z2 Go. So mababang klase yun guys. Ito kasing binili ko is Z1 Extreme. So ito yung mas mataas na klase. Ito naman guys is powered siya ng Z2 Extreme. So mas latest guys yung processor nito kaysa dito. So pagdating guys sa processor, 1 point para dito sa ROG Xbox Ally X. So pangalawa guys na comparison natin dito is yung kanilang OS, yung kanilang operating system. So ito guys is powered talaga siya ng Steam. Again guys, ito yung unang handheld na hindi Steam Deck na built-in na talaga yung Steam OS niya. Yan, kaya sobrang smooth nito. Kaso puro Steam games nga lang yung malalaro mo. Ito namang isang to ay powered siya guys ng Windows 11 pero meron na ngayon na full screen experience na tinatawag. So ibig sabihin nun, wala na siyang start menu. Tapos dito, pwede ka rin maglaro dito ng mga Steam games. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, so na-sign out ako kasi nilalaro doon. So sa operating system kasi guys, medyo komplikado yan kung sino ba yung mas maganda sa kanilang dalawa. Kasi kung puro Steam games na naman yung lalaruin mo at talagang hindi ka masyadong techie, mas maganda talaga to guys. Yung talagang native na Steam OS na siya. Pwede mo to guys gamitin nang hindi ka gumagamit ng touchscreen. Kasi guys, wala tong start menu. Kung nakalaro ka na guys ng PS5, Xbox, Nintendo Switch, no? So parang ganito rin guys yung interface nila. No? Sobrang smooth niya talaga guys. And napakadalang talaga nitong mag-hang o mag-lag. Yung nga lang, ang issue dito, usually, puro Steam games lang ang malalaro mo dito. So medyo limitado yung library niya. Dito naman guys, halos lahat ng games ay malalaro mo dito. Pero lang sa mga exclusive ng Nintendo, kamukha ng Mario, ng Zelda. Pero kung gagamit ka ng emulation, syempre malalaro mo. Pero kung talagang hindi mo siya i-emulate guys, ay hindi mo guys malalaro dito yung mga Mario and Zelda, no? Kasi para sa mga Nintendo na console lang yon. Pero halos lahat ng games ay malalaro mo dito. Kahit guys yung mga Steam games ay malalaro mo dito. Yan, no? Pati yung Xbox Game Pass, malalaro mo rin siya dito. Ito ang Steam games, itong Battle.net, yung GOG, Epic Games, etc. No? So lahat yun guys, malalaro mo siya dito. Pero ang issue naman nito guys ay hindi siya kasing smooth ng Steam games kasi Windows pa rin to eh. So parang yung computer mo guys ay pinaliit mo lang, tapos nilagyan mo lang siya ng dalawang controller. No? So ganyan siya. So minsan naglalag siya, minsan naghahang siya. Hindi siya guys kamukha ng Steam na talagang super duper smooth talaga. So pareho sila guys, merong pros and syempre pareho silang merong cons pagdating sa OS. So again, kung puro Steam games nang ilalaruin mo, eto yung piliin mo. Pero kung meron kang PC Game Pass at gumagamit ka guys ng Secret App, ito naman guys yung piliin mo. So sabihin na lang natin guys na pagdating sa OS nila, it's a tie na lang ulit. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo yon ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So next naman natin guys ay yung kanilang display size. So ito is 7 inches lang. So ngayon ko lang ulit siya na-realize, no, ang laki pala talaga ng 8 inches. Kung isipin mo, no, 1 inch lang naman yung pagitan nila, pero 1 inch yun na diagonal. So pag tinignan mo silang dalawa, mapapansin mo talaga na ang laki talaga nito, no? So hindi naman natin masasabi guys na mas compact to eh, kasi ang laki rin ng border niya, hindi ka mukha dito na maliit lang yung border niya. Tapos di rin naman natin masasabi na mas maliit na screen ay pwede mo ibulsa kasi mahirap rin naman to ibulsa. So usually naman to nilalagay talaga to sa bag, and kapag sinama mo naman to, itong mga grip na to, halos magkasing laki na silang dalawa eh, no? So pagdating sa screen, syempre mas pipiliin ko yung mas malaking screen for more immersive experience. So pagdating sa screen guys, 1 point para dito guys sa Lenovo Legion Go S. So next naman natin guys is yung kanilang display resolution. So ito is 1920 by 1080p. Ito naman guys is 1920 by 1200. Kaya siya naging 1920 by 1080p kasi nga ito ay 16 by 9 yung aspect ratio niya. So mahaba siya. Ito naman guys, mas matangkad siya. Kaya nadagdagan guys ng 120 pixel yung tangkad niya. Kaya guys, naging 1920 by 1200 siya. Pero kung maglalaro ka guys dito, kasi nga mas maliit yung screen nito at ibababa mo guys yung resolution dito, hindi
hindi mo siya masyadong mapapansin. Hindi ka mukha dito guys na malaki nga yung screen niya, kaya pag binaba mo siya to 720p, mahalata mo yung pixelize siya. So para sa akin na lang pagdating sa resolution guys, mas maganda to. Kasi pwede mong ibaba yung pixel nito nang hindi mo guys napapansin na bumaba yung quality niya. Hindi ka mukha dito guys na talagang mahalata mo kapag ka binaba mo to to 720 or to 800p. So pagdating guys sa display resolution, bigay ko na lang yung point dito sa ROG Xbox Ally X. So sa refresh rate naman nila guys ay pareho lang sila. Pareho silang 120Hz. So wala na dapat pag-usapan dyan. It's a tie na lang. So next naman natin guys ay pagdating sa RAM nila. So ininuno nito guys yung ROG Ally X, 24GB rin yung RAM niya. Ito naman guys is 32GB yung kanyang RAM. So syempre mas mataas na RAM, mas maganda. 1 point again para dito sa Lenovo Legion Go S. So next naman natin guys ay yung kanilang battery capacity. Syempre ang nagpauso ng 80Wh na battery ay yung Asus ROG Ally X. So minana rin ito yon. Tapos ito namang Lenovo Legion Go S ay meron siyang 55.5Wh na battery. Syempre mas mataas na battery, mas matagal malobat, mas maganda. So 1 point again para dito sa ROG Xbox Ally X. So next natin na pagbabasihan na yung kanilang weight. So timbangin na lang natin kasama na tong case, no? Kasi usually naman talaga may case naman na ginagamit natin Kasi kung titimbangin natin na ito lang ay parang hindi realistic di ba? Kasi usually naman lahat ng handle naman nilalagay naman talaga nating case no? So timbangin natin guys kasama yung case niya. Yung case naman ito guys, no, parehas lang naman yung pinagbildan ko kaya yun, no, halos magkamukha talaga sila. Unahin na natin itong ROG Xbox Ally X na may kasama siyang case, 874.6. Okay, so again, tinitimbang natin kasama yung case. Kasi ganyan naman talaga tayo, no? Naglalaro naman talaga tayo, may kasama naman talagang case. So ito naman tayo guys, Lenovo Legion Go S na meron siyang case. 863.4 kasama yung case niya. So nagulat kayo siguro, no? Bakit mas mabigat pa to kaysa dito kahit na halos pareho lang naman yung case nila. Subukan nga natin, no? Alisin natin yung case. So ito guys, timbangin natin yung ROG Xbox Ally X na wala siyang case. So 737.8. So ito naman guys, timbangin natin siya. 748. So parang 10 grams lang yung tinaas ng timbang nito kaysa dun sa isa. Pero ito guys, mas malaki yung screen niya. So legit talaga guys na mabigat talaga to dahil siguro dito sa grip niya. So pagdating guys sa weight, syempre kapag ka may case na usually naman na ginagawa natin, panalo to. Mas magaan to ng konti. Pero kapag wala naman siyang case, panalo to. So mas magaan siya ng 10 grams lang. Pero kung titingnan mo guys yung screen nito, 8 inches versus dito, tapos 10 grams lang yung tinas nito. Ang galing ng weight distribution nito. So sabihin na natin guys na sa weight, it's a tie na lang rin. So next naman guys na pag-uusapan natin is syempre obviously yung ergonomics. Ito guys yung isa sa pinakamasarap talaga na hawakan na gaming handheld. Ang issue ko nga lang again guys dito, ito. Kasi masyado siyang malaki. So mahirap siyang abutin kahit na malaki na yung kamay ko. Lalo na pag sa Assassin's Creed, tumatakbo ka, di ba na ganyan yan. So nakakangawit talaga siya. Sa pasarapan hawakan guys, ang sarap hawakan nito kasi nga para ka lang umahawak ng controller dito, Ang ganda ng kurba nito. And at the same time guys, magaan siyang hawakan kasi maganda nga weight distribution nito. So kapag ka nakahawak ka guys ng mga 8 inches na mga gaming handle, magugulat ka Bakit parang ang laki-laki nila pero ang gaan-gaan nila? Hindi ka mukha guys ng mga 7 inches na kamukha nito, parang ang bigat-bigat niya. Lalo na guys yung ROG Ally X, talagang parang bato yun, ang bigat nun. Pero ang ginagandahan nito guys, nitong ROG Xbox na Ally X ay meron na siyang grip dito. So yung controller ng Xbox nilagay mo dito kaya ganito na itsura niya. Sabi nila ang pangit raw ng itsura nito pero ako naman nagagandahan ako dito. So sinacrifice guys ng Asus yung aesthetic o yung ganda ng handle nila para sa ergonomic. And isa pa guys sa maganda dito, yung RT niya ay hindi siya mahirap abutin, hindi kamukha nung isa. So obviously naman guys, na sinabi ko na rin naman na nakaraan na ang pinakamasarap hawakan ngayon na gaming handheld ay itong ROG Xbox Ally X. So pagdating guys ergonomics, 1 point para dito. So yan guys yung ilan sa mga specs na pinaglalabanan nila. Pero para sa akin ba? Para sa akin to ano ba dapat yung bilin mo? ROG Xbox Ally X ba o Lenovo Legion Go S? Bilin mo guys yung ROG Ally X kung ang priority mo is yung battery life. Kasi legit talaga na makunat yung battery nito kaysa dito. Ito medyo mabibitin ka guys sa battery nito. Pangalawa guys, syempre kung hindi lang gaming yung gagawin mo rin dito is for productivity. Kasi nga guys, laptop o desktop to na pinaliit mo lang. So Windows 11 to guys. So pwede ka gumamit dito ng Microsoft Word and pwede ka rin guys mag-edit dito. Yung mga games ko guys sa channel na gameplay,
dito ko guys i-record yon. At the same time guys, dito ko na rin siya ini-edit. Kung hindi lang guys full-fledged games ang gagawin mo dito, syempre guys ROG Xbox Ally X ka. And sumunod guys, kung medyo ngawitin ka na sa paghahawak mo ng mga handheld, ito guys ang the best talaga na bilhin mo kasi ang ganda ng kurba nito. Yun, sabi nga nila again, pangit nung tingnan pero masarap talaga siyang hawakan. Grabe to, parang kinurba talaga para sa kamay ng tao. Naalala ko nga dito yung PS Portal, di ba? Pangit na pangit sila doon kasi para lang raw yun na controller ng PS5 tapos ilagyan mo lang yun ng screen sa gitna. So ganito rin siya. Para rin siyang controller ng Xbox na nilagyan mo lang siya ng screen sa gitna. And sumunod guys, syempre performance. Ito guys is powered siya ng Z2 Extreme. So mas malakas siya kaysa dito. At kapag ka naka-plug to guys at naka-turbo to guys, sobrang lakas talaga nito. So makikita nyo naman sa mga vlog ko na yung Spider-Man ay umaabot siya ng 70 to 80 frames sa very high settings. And syempre piliin mo rin tong ROG Xbox Ally X kung gumagamit ka guys ng PC Game Pass at may mga games ka guys sa iba't iba pang launcher. Kamukha ng Epic, kamukha ng Battle.net. Kasi guys pag Windows yung handheld mo, lahat ng games ay malalaro mo again dito. Pera lang guys yung mga exclusive ng Nintendo kung hindi mo siya guys i-emulate. Kamukha nito guys, itong Xbox Game Pass na pwede ka guys mag-download dito ng 300 plus na games. Basta nagbabayad ka lang sa kanya ng 320 pesos per month, no? So, dati kasi 185 lang yan, ngayon tumaas na siya. So, para siyang Netflix, pero imbis na video yung binabayaran mo sa kanya, ay mga games yung binabayaran mo sa kanya. So, walang ganyan guys sa SteamOS. Sa SteamOS kasi guys, talagang dapat yung mga games yung mga paid. So, piliin mo naman guys, itong Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme na SteamOS kung ang priority mo naman ay yung mas malaking screen kasi 8 inches to. Ang laki talaga nito, diba? So ang mas malaki lang dito na screen ay yung Lenovo Legion Go lang. Ngayon ko lang ulit na realize na ang liit pala talaga ng screen nung ROG Xbox Ally X. And pangalawa guys, kung ang priority mo is paglalaro lang talaga, hindi ka naman sa productivity at marami ka mga Steam games, syempre ito yung piliin mo kasi SteamOS na talaga to. Kaya nga guys, yung iba kahit na marami ng gaming handle na lumalabas, pabalik-balik sila dito guys sa Steam. Kasi nga guys, dahil sa SteamOS. So yun rin guys ang explanation dito. Kung bakit ito yung kailangan mong bilhin, dahil rin guys sa SteamOS. Kasi ang SteamOS talaga guys, sobrang smooth. Wala kang magiging issue. Sobrang ganda talaga guys ng SteamOS. Yun nga lang, again, ang malalaro mo lang dito ay mga Steam games lang. And sumunod guys na dahilan kung bakit kailangan mo tong piliin ay dahil doon sa RAM niya kasi 32 gig to. Siyempre guys, pwede mo taasan yung VRAM nito para nga guys mas maganda yung maging gameplay mo. And lastly guys, na advantage nito ay yung kanyang Hall effect na stick. Sa ROG Xbox Ally X, confirm na rin guys, ito ay hindi siya Hall effect. Ito guys yung Hall effect niya, yung mga trigger, pero ito hindi to Hall effect, no? So may potential pa rin na mag-stick drift to balang araw. Pero yung ROG Ally X ko naman, di pa rin naman siya nag-i-stick drift. Pero kung talagang gusto mo na wala talagang ganong maging issue, no? So ito guys yung piliin mo. And isa pa guys sa dahilan kung bakit Lenovo Legion Go S yung kailangan mong bilhin kaysa dito, kasi ito nga guys is powered siya ng SteamOS. So alam naman natin ang SteamOS ay hindi siya masyadong umiinit. Kahit na Z1 Extreme na yung processor nito, hindi to guys mainit. Hindi ka mukha guys na mga Windows na gaming handheld na talagang, alam mo yung para kang may hawak na warm compress, no? So hindi naman siya sobrang init, pero minsan nakakairita pa rin na kapag ka umiinit siya, yan, no? Pero ito guys, ROG Xbox Ally X, hindi siya guys kasing init nung ninuno niya, which is yung ROG Ally X. So kung gusto mo guys na hindi masyadong umiinit na handheld kahit na matagal ka na naglalaro, ito guys yung bilin mo. No? Para siyang patay. Ang nagwa-warm lang sa kanya guys is yung screen, which is normal naman, no? Kahit naman yung TV mo, yung monitor mo, hawakan mo, warm talaga yan. Pero yung likod niya, hindi. At isa pa guys, meron tong Lenovo Legion Go S na wala dito sa ROG Xbox Ally X ay unang-una guys, meron siyang maliit na trackpad, no? Sobrang liit. So kung may mga games ka guys na gumagamit ng trackpad, ito guys yung piliin mo. Kasi sa ROG Xbox Ally X guys, wala siyang trackpad. Kasi isa pa guys, sa likod niya meron siyang ganito. Ito, pwede mong palitan yung trigger niya. Yan, meron siyang switch dito So kapag ka nakababa yung switch niya, yan, so malaking travel distance nito. Pero pag inangat mo naman siya, so liliit yung travel distance niya, yung parang sa Nintendo Switch, ganun siya. So sa ibang games guys, nagagamit yan, yung malaking travel distance and syempre yung maliit na travel distance. Sa ROG Xbox Ally X guys, wala siyang ganun. So yun guys, sa mga dahilan kung alin ba dapat yung bilhin mo dito, kung ROG Xbox Ally X ba o itong Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme na SteamOS. So syempre, kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin itong video na to, at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!